Mapagpalang araw po sa inyo mga kababayan kong Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang mga kandidato ni Tatay Digong. So, sino-sino ba itong mga kandidato ni Tatay Digong? 10 po ito, 10. 10 ito at may plus 2 si VP Inday Sara Duterte. So, panoorin niyo po ito. Take it away! At ang una pong napupusuan o ang kandidato ni Tatay Digong bilang isang senador ay si Attorney Jimmy Bondoc. You heard it right. Attorney Jimmy Bondoc, numero 10 o number 10 sa inyong balota. Sino kasunod? Ito po. Take it away! Ang ikalawang iniendorso ni Tatay Digong bilang isang senador ng bansang Pilipinas ay si walang iba kundi si second termer Senador Bato de la Rosa, number 22 sa inyong mga balota. Doble dos, number 22, 22 sa inyong mga balota. At ang kasunod niyan, ito po. Take it away. Ang ikalawang iniendorso ni Tatay Digong bilang isang senador ng bansang Pilipinas ay si walang iba kundi si second termer Senador Bato de la Rosa, number 22 sa inyong mga balota. Doble dos, number 22, 22 sa inyong mga balota. At ang kasunod niyan, ito po. Take it away. At ang pangatlong kinukonsidera at gustong maging senador under ng PDP laban ay walang iba kundi si Senador Lawrence Bongo, number 28 sa inyong mga balota. Yun po, si Senator Lawrence Bongo, pangatlong kandidato ni Tatay Digong. Ang pangapat, eto po. Take it away. At pang-apat na kandidato ni Tatay Digong bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Attorney J.B. Hinlo, taga Western Visayas, Ilonggo po ito. Again, Attorney J.B. Hinlo, number 30 o 30 sarado sa inyong mga balota. 30, 30. At ang kasunod ay take it away. At ang ikalima nating kandidato bilang isang senador na inaangat ang kamay ni Tatay Digong, itong panglimang kandidato ay walang iba kundi si Attorney Raul Lambino, number 34, 34 sa inyong mga balota. Attorney Raul Lambino, taga Pangasinan, number 34 sa inyong mga balota. At ang ikalima, ito na. Take it away. At ang ika-anim na kandidato ni Tatay Digong, ika-anim po sa kanyang listahan bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, ito pong si Attorney Rodante Marcoleta, number 38 sa inyong mga balota, mga kababayan ko, number 38, Rodante Marcoleta. At ang kasunod niyan ay ikapito, ito po, take it away. Ang ikapitong kandidato ni Tatay Digong bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si Dr. Richard Mata. Dabawen nyo to. Dr. Richard Mata, number 42 sa inyong mga balota. Again, Dr. Richard Mata, taga Davao, dabawen nyo to, number 42 sa inyong mga balota. Ang ikawalo, ito po, take it away. At ang ating ikawalong napupuso ang magiging senador sa nalalapit na eleksyon. Ikawalo
ang ating at kaibigan ni Tatay Digong. Matalik na kaibigan ni Tatay Digong, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 or 53. 53 sa inyong mga balota, mga kababayan ko. Kaibigan matalik ni Tatay Digong, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa inyong mga balota. Ikasyam, sino ba yung ikasyam yan? Take it away. At ang ating ikasyam na kandidato bilang senador, at ito ang naka-line up sa Duterte team. Ikasyam na kandidato, walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong mga balota. 56 sa inyong mga balota, number 56, Attorney Vic Rodriguez, ikasyam. At last but not the least, ay ikasampu na kandidato ni Tatay Digong para sa senador ng Republika ng Pilipinas ay walang iba kundi si, take it away. Last but not the least, mga kababayan ko, ikasampung kandidato ni Tatay Digong bilang isang senador ng bansang Pilipinas, Republika ng ating bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Ginoong Philip Salvador, number 58 or 58 sa inyong balota. Ginoong Philip Salvador, 58, number 58 sa inyong mga balota. Yun po, mga kababayan ko, ang ating 10 kandidato pagka-senador sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 12. So, suportahan natin si Tatay Digong. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan kong Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong muli ang inyong abang lingkod, si Luke. At ngayon po ay ating hihimay-himayin ang mga kandidato ni Tatay Digong na si former President Rodrigo Roa Duterte. So hindi naman lingid sa inyong kaalaman na meron siyang 10 kandidato na gusto niyang ipwesto dyan sa Senado, no? So, sino-sino itong mga ito? Himay-himayin natin, mga kababayan ko. Unang-una na dito, alphabetical order tayo, no? Ito pong si Attorney Jimmy Bondoc. So, sino ba itong si Attorney Jimmy Bondoc? Sa aking pong pagsusurit, analisa, ito pong si Attorney Jimmy Bondoc ay isang songwriter, singer, at naging sa PCSO. Naging may tungkulin to sa PCSO. So, nung matapos ang panunungkulan ni Tatay Digong, syempre, kasama na si Attorney Jimmy Bondoc na lumisa na rin dyan sa PCSO. Pero, ano ba ang track record niya sa PCSO? So, makikita natin, wala siyang bahid ng korupsyon nung nanunungkulan siya sa PCSO, mga kababayan ko. So, malinis to si Attorney Jimmy Bondoc. Yung sinasabi ng iba, singer lang yan. Songwriter lang. Ano ba naman kayo? O mo ba siya singer o songwriter? Pero ito, nagtapos ng abogasya. So, may alam siya patungkol sa batas. So, pwede to maging senador dahil may alam siya sa batas. So, legislator. Pwede siyang gumawa ng batas at siya ay may alam sa batas, mga kababayan ko. So, ito, bagong mukha ng politika na kailangan natin sa Senado. Kumbaga, ako, sa sarili kong opinion, reaksyon at komento, ay tayo po kailangan natin ng mga bagong mukha sa politika. Kung magsusuri tayo, ano ba nagawa ng mga luma na sa politika, no? So, wala tayong nakitang Maaaring meron silang nagawa, pero hindi sapat yun sa buong bansa, sa mga mas nakararaming Pilipino. So, maaaring may nagawa sila, okay, ilang taon na sila dyan. So, ako,
ang suggestion ko mga kababayan ko sa akin sariling opinion, bagong mukha ang ating pipiliin. Nang sa ganun mag-eksperimento naman tayo ano. At ito hindi lang basta eksperimento kasi ito ang kinukonsidera o gustong maging senador ni Tatay Digong, no? No, itong mga kandidato niya, Duterte team tayo. So, ngayon, yon ang unang kanyang napusuan ay si Attorney Jimmy Bondoc, no? So, sino ba yung pangalawa? Sino ba yung pangalawa? Siyempre, ito, kanyang napipisil din na maging susunod na second termer na to. Sino to? Si Senador Bato de la Rosa. At marami rin siya nagawa, mga kababayan ko. Wag na nating sabihin po, wala naman nagawa, wala naman nagawa. Marami po. Magsuri po kayo. At ang isa pang bagay dito ay ito ay pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong. Itong si Senator Bato de la Rosa. By the way, si Attorney Jimmy Bondoc, number 10 sa inyong mga balota, no? Ito namang si Senador Bato de la Rosa, second termer to, number 22 sa inyong mga balota. So mga kababayan ko, wag nating walang bahala ang kagustuhan ni Tatay Digong dahil doon sa sinasabi niyang I do not know if you still believe in me. So ito yung ating isasagot kay Tatay Digong. Kahit hindi man tayo niya naririnig, kahit siya ipinakulong nyo sa banyagang hukuman, which is ang ating analisa dito, ang ating opinion, hindi po tama ang kanyang pagkakaaresto. So, opinion ko po yun. Ano? Meron naman tayong karapatang magbigay ng opinion, reaksyon at komento sa mga bagay na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, ngayon, pagkatapos ni Attorney, si Senador Bato de la Rosa, number 22 sa inyong mga balota, isunod na naman natin ang pangatlong kinukonsidera o ibig maging senador ni Tatay Digong. Siyempre, sunod tayo kay Tatay Digong dahil alam natin mapagkakatiwalaan si Tatay Digong. Hindi tayo bebenta ni Tatay Digong. So, ang pangatlo, ang kanyang isang dating assistant na si Senator Lawrence Bongo, number 28 sa inyong mga balota. So, si Senator Bongo, alam naman natin ang track record niya simula pa nung nasa Davao, malasakit na ang kanyang ipinakikita. Kaya nga, nung siya naposisyon as a senator, inuna niya ang maliit na mamayang Pilipino. Nagtayo na pinasa niya ang batas patungkol dito sa Malasakit Center. One-stop shop na tinatawag. One-stop shop. Itong ginawa ni Senator Lawrence Bongo, number 28 sa inyong mga balota. So, isunod natin yung pang-apat na senador na kandidato ni Tatay Digong bilang isang senador, itong taga-Western Visayas. Bagong mukha naman tayo mga kababayan ko. Attorney rin to, si Attorney J.B. Hinlo, number 30 o 30 sa inyong mga balota. 30 sa inyong mga balota, no? Si Attorney J.B. Hinlo. Ilonggo to. So, mga Bisaya dyan, bigyan nyo naman ng pagkakataon itong si konsidera nyong iboto ang ating si Attorney J.B. Hinlo, taga Western Visaya, Ilonggo to. So, panglima. Sino ba yung panglima na yan? Ang panglima na yan, isa pang attorney pa na si Attorney Raul Lambino. So, kung susundan yung track record ni Attorney Raul Lambino, napakalawak na po ng kanyang karanasan patungkol dyan sa pagtulong sa kapwa. No? Si Attorney Raul Lambino, taga Pangasinan to. No? Ilocania to. Si Attorney Raul Lambino, number 34 sa inyong mga balota, mga kababayan ko. So, isunod natin yung pang-anim na kinukonsidera ni Tatay Digong at ito ang kanyang gustong maging uupong senador sa 20th Congress. So, sa tauhan ni Attorney Congressman Rodante Marcoleta. Ito'y isang Iglesia ni Cristo. Alam naman natin, basta ikay tatak Iglesia ni Cristo, walang halong korupsyon. Itong si Attorney Rodante Marcoleta, number 38 sa inyong mga balota.
mga kababayan ko. So, huwag nyo kalilimutan si Attorney Rodante Marcoleta. Nakita nyo naman ang track record niya. As a sagip party list, ay marami po siyang gustong maipasang batas. Dangan nga lamang po, alam nyo naman sa Kongreso number games, no? Number games. Kaya kailangan natin yung Team Duterte. Yung Team Duterte na sinasabi ni Tatay Digong, ito yung kanyang mga napupusuan na uupo sa Senado. Again, ito si Attorney Rodante Marcoleta. Bagamat ito independent candidate, ay kinanlong ito ng PDP Laban, mga kababayan ko. Attorney Rodante Marcoleta, number 38 sa inyong mga balota. Tumungo naman tayo sa ikapitong kandidato ni Tatay Digong. Doktor to. Doktor to. Oh, si Dr. Richard Mata. Dabawen nyo to. Minsan, naalala ko mga kababayan ko, no? Kailan ba tayo nagkaroon ng senador na doktor? So, ang pagkakaalala ko mga kababayan ko, ang tagal na. Ito pa yung sa katauhan ni Juan Clavier. Yung kanyang campaign rally na speech na let's do it. DOH secretary to nun eh. So nung after nung matapos yung kanya na kumandidato siyang senador at nanalo siya. Yun ang kahuli-hulihan kong naaalala na doktor sa Senado na dapat sana may katuwang si Senator Bongo sa kanyang Malasakit Center. Ito ngayon. Ito yung ini-endorso ni Tatay Digong na si Dr. Richard Mata, number 42 sa inyong mga balota. Dr. Richard Mata, dabawen nyo to, number 42 sa inyong mga balota. So, i-consider nyo ng iboto to. At straight tayo, PDP Laban candidates. So, ngayon, tumungo naman tayo sa ikawalong ini-endorso ni Tatay Digong, no? Ini-endorso ni Tatay Digong na pangwalo ay walang iba kundi si kanyang matalik na kaibigan, no? Itong si Pastor Apollo C. Quiboloy. So, Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53 sa inyong mga balota. Ano ba itong mga nagawa ni Pastor Apollo Quiboloy? So, hindi siya politiko. Nung unang-una pa ay narayan siya sa KOJC, pastor nga siya ng KOJC, no? Pero maraming nagawa itong si Pastor Apollo Quiboloy. Kagaya lang ng pagmamahal sa kalikasan. Di ba? At siya talagang kung makikita niya, kalbo na. Kalbo na parang ulo ko. Yung bundok, nagiging proyekto niya to. Nagkakaroon siya ng project. Pupunta siya doon sa mga bundok na kalbo at ito'y nagkakaroon siya ng proyekto na magtanim ng mga puno sa kabundukan na nakakalbo. Hindi lang yon, meron pa siyang mga tinatawag na libreng konsultasyon. Libreng konsultasyon sa doktor, marami pang iba. No? Hindi lang sa kalikasan, no? Kagaya dito sa Luzon, nagpunta rin ang kanyang team together with SMNI na nakita nila yung isang kahabaan ng ilog dito sa may Pasig ay napakarumi. No? Ang ginawa nila, nagpunta roon at naglinis. Nilinis na yung party dito sa, I think that is yan, kung hindi ako nagkakamali, dito sa Karangalan, na merong isang ilog doon na pinroject nila, nilinis nila. At binigyan nila ng mga seminar yung mga naron kung gaano kahalaga ang ating ilog. Huwag nating panatilihing marumi ang ating ilog dahil alam niyo naman ang ilog natin, yan ang daluyan ng tubig. Yung sinasabi natin mga waste, ganon, pero kailangan din malinis, So ito, meron silang medical mission, meron silang pagmamahal sa kalikasan, yung maruming kapaligiran, ito yung mga nagagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy noon, together with SMNI, no? At huwag nyo rin kalilimutan, mga kababayan ko, nung panahon ni Tatay Digong. Diba? Naging presidente na si Tatay Digong, matalig na kaibigan niya si Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero ni minsan,
hindi po natin narinig na humingi ng posisyon sa gobyerno si Pastor Apollo C. Quiboloy kay Tatay Digong. Kung gusto lang niya, gugustuhin niya, madalian yan. Oy, padre, nagsasalita si Pastor Apollo Quiboloy. Bigyan mo naman ako ng posisyon dyan sa iyong administrasyon. Pero hindi, mga kababayan ko, wala tayong narinig kay Pastor Apollo C. Quiboloy na humingi siya ng posisyon sa gobyerno sa administrasyon ni Tatay Digong. Wala. No? Ngayon lang siya lalapit sa inyo, mga kababayan ko. Si Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53 sa inyong mga balota, ay kailangang naman natin, bigyan natin ng pagkakataong maglingkod sa taong bayan sa Republika ng Pilipinas si Pastor Apollo C. Quiboloy. No? Hindi siya power grabber. Di ba? Hindi siya power grabber. Kung noon pa gusto niya ng posisyon, noon pa lang nung presidente yung kanyang matalik na kaibigan na si Tatay Digong, si former President Rodrigo Roa Duterte, dapat noon pa, no? Noon pa kung talagang siya gusto niya ng power, yung kapangyarihan sa gobyerno, hindi. Ngayon, lumalapit siya sa atin para maging senador sa darating na halalan sa Mayo 12 upang nang sa ganun maipakita niya na ang pagmamahal niya sa buong Pilipinas ay matutupad niya. Ano ang mga kahilingan nyo ay makikita natin sa paglilingkod ni Pastor Apollo C. Quiboloy na kaibigan matalik ni Tatay Digong. Imagine ninyo, hindi ito power grabber. Hindi ito matakaw sa kapangyarihan. No? Kaya lang gusto lang niya maipakita na hindi naman niya kahilingan to kay Tatay Digong, kundi kusang palo niya to na gusto niya maglingkod sa taong bayan sa Republika ng Pilipinas, no? So ini-endorse din to ni Tatay Digong. So ikawalo siya, Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53 sa inyong mga balota. Isunod natin yung ikasyam. Sino pa tong ikasyam na to? Ikasyam, number 9 sa kanyang napupusuan, ini-endorse ni Tatay Digong. So ikasyam na kandidato ni Tatay Digong, walang iba kundi ang dating executive secretary ng administrasyong ito. So, bakit siya nag-resign? Nasaan na niya yan? Nasa istorya niya yan. Na siya, sinasabi nga niya, nung 2016 pa, magkasama na sila. Nung di umano madaya si BBM noon bilang isang vice president. So, kasama niya ito. Sa hirap at ginhawa, kasama niya ito. Simula pa noong 2016. Hanggang sa manalo silang presidente ng Republika ng Pilipinas ay kasama niya ito si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong mga balota. 56. Si 56. Hindi bawal to, 56 numero to. 56 sa inyong mga balota, 56. So, ano ang dahilan? Attorney Vic Rodriguez kasi ayon sa kanyang salaysay nakita niya, ano ba to? Parang iba-iba na nasusunod dito. Itong mga nakapalibot sa akin, ayon sa kanya, mga nakapalibot sa akin, hindi ko nakikita to nung kumakandidato tayo bilang isang presidente, sabi niya ganon. Hindi natin nakikita tong mga taong to. Iba yung kausap natin nun. Maliliit na mamayang Pilipino. Pero ano nangyari? Bakit parang itong mga taong ito na hindi naman sumuporta sa kandidatura mo, siyang nasusunod ngayon yung kay Attorney Vic Rodriguez. Kaya nangyari, resign siya. Nag-resign siya. Tapos sabi nga niya, binibigyan siya ng isang posisyon, instead na executive secretary, parang ang gusto ilipat siya as a chief of staff ni BBM noon. Pero anong sabi niya? Hindi, gusto ko na lang bumalik sa private life ko bilang isang pangkaraniwang mamayang Pilipino. So yun ang ginawa niya. Pero ngayon, nung magkausap sila ni Tatay Digong, sinabi nga niya ni Tatay Digong, kung gusto magsisenador ka ba? Hindi raw. Pero kung makumbinsi kita, sabi ni Tatay Digong, sabihan mo lang ako. Upang sa ganun gusto kitang maging senador, sabi ni Tatay Digong. So yung ikasyam na yan, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong mga balota, nagdesisyon na, sige, nakakandidato na ako as an independent candidate, no?
hindi siya sumama sa PDP pero nag-independent candidate siya, no? Kasi ayaw niya namang ayaw naman niya rin na ano eh, na manggamit, yung manggagamit, ano, na sabihin kaya naman pumasok yun sa PDP kasi gusto lang maging senador. Hindi niya ginawa yun. So, ang ginawa niya, independent candidate siya. At ito nga, sa usapan nila ng Tatay Digong, ito, inilagay niya sa lineup ng PDP laban itong si Attorney Vic Rodriguez, number 53 sa inyong mga balota. At alam ko, marami magagawa ito. Walang halong bahid korupsyon to, si Attorney Vic Rodriguez. Alam naman natin yan. Walang bahid ng korupsyon. Kaya nga siguro, nung makita niya ba masyado na toxic dito sa posisyon ko, resign na lang ako. So, resign siya. So, yun, mga kababayan ko, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa inyong mga balota, 56. Ang kasunod niya, ikasampung kandidato ni Tatay Digong. Ini-endorso ni Tatay Digong itong isang sinasabi nilang artista pero may magagawa ito. Pumapasok na nga ito sa Magic 12 dahil alam ng taong bayan na may magagawa ito sa taong bayan. Kahit sabihin yung dating artista to, alam ng taong bayan na may magagawa ito sa katauhan ni Ginoong Philip Salvador. So, Philip Salvador, number 58, 58 sa inyong mga balota. So, huwag nyo kalilimutan mga kababayan ko. Pumapasok na to sa Magic 12. At unti-unting ang ibang mga kandidato ni Tatay Digong siguro mga less than a week. Pasok lahat yan. No? So, pasok lahat yan, 10 yan. Ako yung naniniwalang mamumulat ang taong bayan na iboto po natin ang mga bagong muka. Mga bagong muka na walang halong korupsyon. Hindi natin nadinig ng meron silang korupsyon sa kanilang buhay, no? So, sa kanilang mga sarili-sarili at sa ating nakikita, sinuri natin sila, wala po tayong makikitang na involved sila sa korupsyon. Itong 10 kandidato ni Tatay Digong, no? Sa PDP laban at meron siyang mga guest candidate kagaya ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 at si Attorney Rodante Marcoleta, number 38 sa inyong mga balota. So, sila yung mga guest candidate ni Tatay Digong. Again, sino-sino itong mga ito? Alphabetical order ay si Attorney Jimmy Bondoc. No? 5 yung attorney dito eh. Attorney Jimmy Bondoc, number 10 sa inyong mga balota. Second termer, Senador Bato de la Rosa, number 22. Second termer, si Senator Lawrence Bongo, Mr. Malasakit, number 28. Kasunod niyan, Attorney J.B. Hinlo, taga Western Visayas, Ilonggo, number 30 o 30 sarado sa inyong mga balota. Sunod niyan ay si Attorney Raul Lambino, number 34 sa inyong mga balota, taga Pangasinan to. Kasunod niyan, Attorney muli, pang-5 na to, pang-4. Si Attorney Rodante Marcoleta, number 38 sa inyong mga balota. At may nasalit na isang doktor, si Dr. Richard Mata Dabawenyo to. So huwag nyo kalilimutan mga kababayan ko, sumubok tayo ng mga bagong muka, mga bagong tatayong senador ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi naman tayo nagsawa doon sa mga dati. Boto tayo ng boto ng mga matatagal na dyan sa upuan ng Senado, kayo, iboto nyo uli yung mga dati. Pero ako, sa akin, puro bago, mag-eksperimento ako. Nasubukan ko na yung mga dati na ilang beses ko nang binoto, dito naman ako sa mga bago, mga kababayan ko. Kagaya nga nitong nabanggit ko at mga kandidato ni Tatay Digong, after nito, si Dr. Mata, tagal na nating walang doktor sa Senado. So, sabihin nyo, legislation to eh. Oo, bakit? Di ba? Sa kaalaman niya sa medisina, at ito'y doktor nga, so meron itong magagawa. May magagawa to sa Senado. Kailangan natin ng doktor sa Senado. Mga kababayan ko, nakikiusap tayo na ipasok natin sa Senado para maglingkod sa taong bayan. Itong si Dr. Richard Mata ng Davao.
Taga Davao to. So, napupusuan dito ni Tatay Digong. So, kung ako sa inyo, magpapasok ako ng isang senador na doktor upang nang sa ganun may makatuwang si Senator Bongo para maglingkod sa mga may sakit nating mga kababayan Pilipino. No? So, kagaya nga nun, panoorin nyo at na-vlog ko na to yung plataforma niya patungkol dyan sa medisina, doktor, laboratory at iba't iba pa. Nauunahin niya to para sa taong bayan. Na kagaya ng PhilHealth, kung nariyan lang siya nun, sino ba ang nakita nyong humarang na wag nyong kunin yung 89.9 billion pesos dyan sa PhilHealth? Meron ba? Meron bang nag-object? Wala naman ako nakikita na nag-object no mga kababayan ko. Wala akong nakita nag-object. Kasi nga sabi nila, ang daming pondo ng PhilHealth. Meron pa nga sila reserve fund. Tapos kaya namin tatanggalin to kasi hindi nila nagagamit. Yun sinasabi natin na mga kababayan ko. Kung narito lang si Dr. Richard Mata, baka siya yung unang mag-object dyan, no? At kumbaga, kagaya rin ni Congressman Rodante Marcoleta na pagka hindi na susunod yung talaga ako magpapa-interview para malaman ng taong bayan na ganito ang gusto nating mangyari para sa taong bayan at magpapa-interview siya para malaman ng taong bayan. Ganito din si Dr. Richard Mata na alam natin na pagka meron siyang panukalang batas at hindi masunod siguro, magre-report din siya sa taong bayan. Ito po ang gusto kong mangyari kaya lang number games dito eh. So, mga kababayan ko so number games, labanan po natin ang number games na yan. Kaya itong 10 kandidato ni Tatay Digong ay ating pong ihalal sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 12. Kasunod niyan ni Dr. Mata na number 42 sa inyong mga balota, isunod natin itong si Pastor Apollo C. Quibloy, number 53 sa inyong mga balota. Kasunod niyan ay si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa inyong balota. At last but not the least, si Ginoong Philip Salvador, number 58 sa inyong mga balota, ay unti-unti nang pumapasok at nakapasok na po sa number Magic 12, no? So mga kababayan ko, iboto po natin yung tanong ni Tatay Digong doon sa Hong Kong. Ang sabi niya, I do not know if you still believe in me. So sagutin natin si Tatay Digong sa pamamagitan ng paghalal sa 10 kanyang kandidato sa PDP, sa Partido Demokratiko Pilipino, no? Itong 10 nabanggit natin. Kailangan po natin, mga kababayan ko. Bagong mukha naman ngayon. Bagong mukha. Nagtiwala na tayo sa mga dati. Paulit-ulit nating ibinoboto sila. Pero ano po ang nangyari? Mga kababayan ko. Ano po ang nangyari? Yun po ang iwan ko sa inyong mga katanungan. Ano po ang nangyari? Nakatulong po ba ito sa sambayan ng Pilipino? Yun po ang aking maiiwan sa inyo. Ako, ang sagot ko, susubok naman po ako. Mag-eksperimento ako at susunod ako kay Tatay Digong, kay former President Rodrigo Roa Duterte na ang kanyang mga kandidato bilang isang senador, itong 10 ito. So, ngayon, etong si BP Inday Sara Duterte may pahabol. Yung itim. Itim. Kaya, ayan, hindi ko na binablog yun. Pero, sabi nga ni BP Inday Sara Duterte at saka ni Senator Robin Hood Padilla, na which is maraming nagbabas kay Robin Hood Padilla. Kasi alam natin number 1 yan sa Senado Nag-number 1 yan, ang laki ng lamang yan sa mga sumunod sa kanya. So meaning to say, malaki pa rin ang pananalig at paniniwala natin kay Senator Robin Padilla. No? So ito, Muslim. Assalamualaikum. Yun. So anyway, eto, so 10 sila. So ngayon si BP Inday Sara Duterte, sinasabi nga niya, eto, halal natin sa itim. Ano ba itim? Ewan ko ano ibig sabihin ng itim. Mapapanood nyo na rin sa mga short videos nila, na sabi nga niya, iboto natin si Amy Marcos. Number 39 si Amy Marcos yan, Number 39 sa inyong balota. So kung merong 10 plus 2, ito nga yung sinasabi ni BP Inday Sara Duterte na si Senator Amy Marcos, number 39 sa inyong balota, at
itong si kinakandidato ni kinukonsider ni Robin Hood Padilla na si Camille Villar. So kumpleto na 10 plus 2. So kayo na yung bahalang doon sa dalawa. Kung susunod tayo kay BP Inday Sara Duterte sa kinakandidato niya si Senator Amy Marcos, number 39 sa inyong balota, at yung kinakandidato ni Senator Robin Padilla na si Camille Villar, kayo na po ang bahalang magkonsidera. So, kompleto na, 10 plus 2. 10 kay Tatay Digong, 2 kay BP Inday Sara Duterte. So, kompleto na. Magic 12. So, pumapasok na ng unti-unti. I think siguro after nitong Holy Week, kompleto na yan. Kompleto nang nakapasok sa Magic 12, mga kababayan ko. So anyway, hanggang dito lamang po ang ating video ngayong araw na to. Happy Holy Week sa inyo. At ano ba ngayon? Holy Wednesday. Holy Wednesday ngayon. Bukas, Holy Thursday na at saka Holy Friday. Long weekend tayo, mga kababayan ko. So salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube video ngayong araw na to. Salamat po sa inyong lahat. Mayroong simula at may katapusan. Ano man po ang titulo o rango natin na nakamit dito sa ibabaw ng mundo, wala po itong kabaluhan. At ang tanging may kabuluhan lang po ay ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao, which is yun po ang utos ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Consider nyo naman po mag-like, share, and subscribe para malaman ng ating kapwa Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas ang 10 kandidato ni Tatay Digong, ni Rodrigo Roa Duterte at plus 2 na nagbumula kay BP Inday Sara Duterte. 10 plus 2. Salamat po. Huwag po kayong maglilib ng boto nyo. Kailangan 12 senador ang ating iboboto. Baka magamit kasi yan ng mga mandaraya sa halalan. So anyway, salamat po sa inyong panonood. Ulitin ko po, mag-eksperimento tayo. Puro bagong mukha na ihalal natin sa nalalapit na halalan sa Mayo 12, mga bagong mukha. Walang bahid, korupsyon. Salamat po. God bless us all. God bless the Philippines. God save the Philippines. Shukran.